Ang Ukraine ay ang pangalawang pinakamalaking bansa sa Europa, matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente. Kilala ito sa kasaysayan ng pagiging nasakop ng Poland, Lithuania at Russia. May populasyon itong tinatayang 50 milyong tao. Ang teritoryo ng bansa ay karamihang patag, maliban sa mga bundok sa Crimea at sa kanlurang bahagi. May katamtamang klima at banayad ang mga taglamig, kaya't ang Ukraine ay isang malaking sentro ng agrikultura na nagpo-produce ng trigo, mais, buckwheat at prutas. Kilala rin ang bansa sa paggawa ng asukal at mayaman sa likas na yaman tulad ng bakal, karbon at langis. Ang mga pangunahing industriya ay matatagpuan sa malalaking lungsod tulad ng Kiev at Zaporozhye na gumagawa ng mga eroplano, sasakyan at makinaryang pang-agrikultura. May mga pangunahing pantalan din ang Ukraine tulad ng Odessa at Sebastopol. Noong panahon ng Union Soviet, isang malaking base militar ang matatagpuan sa Yavoriv. Ngunit matapos ang Cold War, ang lugar ay naging relihiyoso at karamihan sa mga tao ay hindi nagtatrabaho tuwing Linggo at Pasko ng pagkabuhay, maliban na lamang sa mga pulis. Karaniwan ay may libreng linggo si Investigator Igor Kuney. Ngunit ng 10:00 ng umaga noong April 7, 1996, siya ay nasa kanyang duty sa military housing area bilang bahagi ng karagdagang holiday detail. Sa presinto na ilang kilometro ang layo, si Deputy Police Chief Sergei Kryukov ay nakaupo sa kanyang opisina, hinahalo ang kanyang ikalimang tasa ng tsaang inumin sa araw na iyon. Magmula pa ng hating gabi ng nakaraang araw, nagtatrabaho na siya at nagsisikap manatiling gising. Pareho silang naghanda ni Kuney para sa isang mahabang gabi. Dahil ang mga piyesta ay karaniwang nangangahulugang mas maraming pag-inom ng alak at karagdagang trabaho para sa mga pulis. Wala ni isa sa kanila ang may ideya na sa loob lamang ng ilang oras, magiging bahagi sila ng pag-aresto ng isang suspect sa isa sa pinakamalalang serye ng pagpatay sa modernong kasaysayan. Noong bandang tanghali, nakatanggap si Officer Kuney ng isang kakaibang tawag mula sa isang lalaki na nagngangalang Pyotr Onoprienko. Ayon kay Pyotr, ay nadiskubre niya ang isang kargamento ng mga armas na nakatago sa kanyang bahay. Pinaghihinalaan niya na ang mga armas ay pag-aari ng kanyang pinsang si Anatoly Onoprienko, kaya inutusan niya itong mag-impake at umalis. Nagalit si Anatoly sa mga paratang ng kanyang pinsan at sinabi kay Pyotr na mag-ingat siya dahil aasikasuhin daw niya ang pamilya ng pinsan niya sa Pasko ng pagkabuhay. Dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, nais ni Pyotr na mag-imbestiga si Kuney ukol sa banta. Sinabi ni Pyotr sa investigador na kamakailan lamang ay lumipat ng bahay si Anatoly kasama ang isang babae at anak nito sa kalapit na bayan ng Zhytomyrskaya. Ang impormasyon tungkol sa kahina-hinalang tao mula sa Zhytomyrskaya ay nakatawag pansin kay Kryukov. Nakatatapos lamang mabasa ang report mula sa pulisya tungkol sa isang 12-gauge, Russian-made na TOS-34 hunting rifle, ang uri ng baril na ginamit sa isang kamakailang pagpatay na inireport na ninakaw sa Zhytomyrskaya. Nag-isip si Kryukov nang makatanggap siya ng impormasyon tungkol sa isang armado mula sa Zhytomyrskaya at isang nawawalang baril. Dahil wala naman masyadong tao mula Zhytom na dumadaan, nagdesisyon siyang tawagan ang mga nakatataas sa Lviv Police Headquarters. Inutusan siya ni General Bogdan Romanuk, ang hepe ng pulisya ng Lviv, na magbuo ng isang task force at magsagawa ng investigasyon sa apartment ni Anatoly Onoprienko. Sa loob ng isang oras, mahigit 20 patrolmen at mga investigador ang nagtipon, at ang grupo ay nagtungo sa Ivana Kristitelya Street gamit ang mga unmarked na sasakyan. Ang suspect ay nakatira sa isang apartment doon kasama si Anna, isang tagapag-ayos ng buhok mula Yavoriv, at ang kanyang 2 anak. Binlock ang mga exit ng gusali ng suspect gamit ang mga unmarked na sasakyan at 2 tao ang nagbantay sa ika-4 at ika-2 palapag. Ang mga natitirang investigador ay pinalibutan ang buong gusali. Si Kuney, Kryukov at Patrolman Vladimir Kinsalo ay lumapit na sa pinto ng suspect. Walang ideya si Kryukov kung naroroon si Anna at ang kanyang 2 anak. Hindi alam ng mga investigador, nasa simbahan sila
at si Anatoly Onoprienko, na tinatawag ng mga bata ngayong tatay, ay naghihintay na sa kanilang pag-uwi. Nang pindutin ni Kryukov ang doorbell, inisip ni Onoprienko na si Ana iyon at agad niyang binuksan ang pinto. Sa kanyang gulat, siya ay mabilis na nasukol. Habang sinisiyasat ni Kryukov ang apartment ng suspect, napansin niya ang isang Akai stereo sa sala. Agad nitong nahuli ang kanyang pansin dahil ang isang pamilyang Novosad na kamakailan lang ay pinatay sa kalapit na bayan ng Busk noong March 22, 1996, ay may katulad na stereo na inireport na nawawala ng mga miyembro ng pamilya pagkatapos nilang mapatay. Sinabi ni Kryukov na palagi niyang bitbit ang isang listahan ng mga nawawalang bagay, kabilang ang mga tatak at serial numbers. Nang makita niya ang Akai stereo, napansin niyang tumugma ito sa mga gamit na iniulat na nawawala mula sa crime scene sa Busk. Nang tanungin ng mga pulis si Onoprienko para sa kanyang pagkakakilanlan, dinala niya sila sa isang closet. Nang binuksan ng isang investigador ang pinto ng closet, mabilis na lumundag si Onoprienko patungo sa isang baril na kanyang itinago doon. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, siya ay agad na napigilan ng mga pulis. Ang baril, na sa kalaunan ay nalaman, ay pangalawang ebidensya na ninakaw mula sa isang crime scene sa Odessa. Nang ma-realize ang kalubhaan ng sitwasyon, dinala nila si Onoprienko pabalik sa police headquarters at nagsimula ng masusing paghahanap sa lugar. Sa pagtatapos ng araw, 122 na mga bagay na pag-aari ng iba't ibang hindi pa nalulutas na mga biktima ng pagpatay ang narecover mula sa scene, kabilang ang isang sawed-off na TOS 34 rifle. Habang papatapos na ang paghahanap sa Ivana Kristitelia Street, dumating si Ana sa bahay at agad na nakaramdam ng seryosong nangyari. Tinanong siya ni Ana kung ano ang nangyayari at sinabi ni Kryukov na wala na silang magagawa. Dinala niya si Ana sa gilid at tinanong, "Naalala mo ba ang mga pagpatay sa Bratkovich?" Na naging dahilan upang tuluyan siyang umiyak. Bagaman may isang bundok ng material na ebidensya, kailangan pa ni Kryukov ng isang pag-amin. Ngunit agad ipinakita ni Onoprienko na wala siyang interes na magsalita. Nang harapin siya ni Kryukov ng mga katotohanan, kaunti lang ang reaksyon ni Onoprienko at ngumiti lang. "Makikipag-usap ako sa isang general, pero hindi sa'yo," sabi niya. Hindi kasali sa pag-aresto o sa unang paghahanap si Bogdan Teslia, ang lead investigator ng Yavorev. Sa oras ng operasyon, siya ay nasa bahay at nagre-relax kasama ang kanyang pamilya. Ilang sandali matapos ang paghahanap sa apartment ni Onoprienko, bandang 9:00 ng gabi, tumawag si Kryukov kay Teslia at inutusan siyang dumaan para gawin ang interrogation. Itinuturing ni Kuney at ng ibang mga investigador si Teslia bilang pinakamahusay na interrogator sa lugar dahil sa kanyang personalidad at kakayahang makipag-usap ng mahinahon sa mga suspek. Sa police headquarters, pinili ni Onoprienko na hindi kumuha ng abogado at nanatiling tahimik, kahit na nagsabi siyang makikipag-usap lamang sa mga general. Nag-focus si Teslia na subukang makakuha ng impormasyon mula kay Onoprienko dahil natatakot siyang magkamali at mawalan ng pagkakataon. Nangangamba siyang magbigti ito sa kanyang selda at hindi na maisara ang kaso. Magsimula ng 10:00 ng gabi, magkasama si Teslia at Onoprienko sa isang interrogation room habang naghihintay ng general mula sa Ministry of Interior na darating mula Lviv. Tahimik si Onoprienko sa simula, ngunit nang umabot sa kalahating oras ang interrogation, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang buhay. Ikinuwento niya kay Teslia na ipinanganak siya sa bayan ng Lasky sa Zhytomyrskaya Oblast at sinabi niyang namatay ang kanyang ina nang siya ay bata pa at ipinadala siya ng kanyang ama sa isang Russian orphanage. Pinag-usapan ni Onoprienko ang tungkol dito at inamin niyang galit siya dahil iniwan siya ng kanyang ama, ngunit pinaiwan kanyang mas matandang kapatid. Sinabi ni Onoprienko na pakiramdam niya ay kayang-kaya siya ng kanyang ama at kapatid na alagaan. Sabi ni Teslia, malinaw na naapektuhan siya at nasaktan habang tinatalakay ito. Pagkatapos ng tanong na ito, tinanong ni Teslia si Onoprienko kung naramdaman ba niyang may galit siya sa mga pamilya. Nag-alangan si Onoprienko sandali
at tumango bago muling sinabi na hindi siya makikipag-usap sa kahit kanino maliban sa isang general. Sinubukan ni Teslia na baguhin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kausap na maaari silang tumawag ng general o kahit 10 general, ngunit tinanong niya kung paano kung may dumating na general at ito ay walang sasabihin. Sa puntong iyon, tumugon ang kausap na huwag mag-alala at may sasabihin siya. Hindi nagtagal matapos ang 11:11 ng gabi, lumabas si Teslia sa silid at nagtungo sa koridor kung saan naghihintay si General Romanuk. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, pumasok ang dalawa kasama ang assistant ni Romanuk na si Marian Playuk sa silid at nagsimula ng magsalita si Onoprienko. Inamin ni Onoprienko na siya ang nagnakaw ng shotgun at ginamit ito sa isang kamakailang pagpatay. Ipinagtapat niya sa mga investigador na pumatay siya sa kauna-unahang pagkakataon noong 1989. Nakilala niya si Sergei Rogozin sa isang lokal na gym kung saan sila nag-eehersisyo. Magkasundo sila at nagsimulang magpalipas ng oras ng magkasama. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang kriminal na kasunduan. Nagsimula silang mang-hold up ng mga bahay upang madagdagan ang kanilang maliit na kita. Ngunit isang gabi, habang nagnanakaw sila sa isang liblib na bahay sa labas ng bayan, nadiskubre ng mga may-ari ng bahay ang dalawang magnanakaw. Dahil armado sila ng mga sandatang dala para sa kanilang depensa, naniniwala ang dalawa na kinakailangan nilang patayin ang pamilya upang matiyak ang kanilang kalayaan. Kaya't upang maitago ang kanilang mga ginawa, pinatay nila ang buong pamilya, 2 matanda at 8 bata. Ipinahayag ni Onoprienko sa mga investigador na pinutol niya ang lahat ng ugnayan kay Sergei ilang buwan pagkatapos nito at pinatay ang 5 tao, kabilang ang isang 11 years old na bata, habang natutulog sa isang kotse. Sinunog niya ang kanilang mga katawan. "Papunta ako sa kotse para nakawin ito," anya. "Iba na ako noon. Kung alam ko lang na may 5 tao, aalis na sana ako." Sinabi niya na wala siyang naranasang kasiyahan mula sa pagpatay. "Pagkatapos kong patayin ang pamilya sa kotse, nakaupo ako sa kotse kasama ang kanilang mga katawan ng 2 oras, hindi alam kung anong gagawin sa kanila. Hindi ko kayang tiisin ang amoy, mabaho." Matapos ang mga pagpatay, nanatili si Onoprienko ng ilang taon na mag-isa at nanirahan sa bahay ng isang malayong kamag-anak bago siya muling pumatay noong December 24, 1995. Nang gabing iyon, pumasok siya sa liblib na tahanan ng pamilya Zaichenko sa Garmarnia, isang bayan sa gitnang Ukraine. Pinatay niya ang forestry teacher, kasama ang kanyang asawa at 2 batang anak, gamit ang isang sawed-off, double-barreled shotgun. Kinuha niya ang mga singsing ng mag-asawa, isang gintong kwintas na may cross, mga hikaw, at isang bunton ng mga lumang damit. Bago umalis, sinunog niya ang bahay. Ayon sa kanya, "Binaril ko sila. Hindi ito nagbigay sa akin ng kasiyahan, pero naramdaman ko ang pangangailangang iyon. Simula noon ay parang naging laro na lamang ang lahat." Ipinahayag ni Onoprienko sa mga investigador na nakakita siya ng vision mula sa Diyos na inutusan siyang pumatay, at 9 na araw pagkatapos nito, pinatay niya ang isang pamilya ng 4 at sinunog ang kanilang bahay. Lahat ng mga biktima ay binaril gamit ang kanyang baril. Ayon sa kanya, habang tumatakas siya mula sa crime scene, nakita siya ng isang lalaki sa kalsada at nagdesisyon siyang patayin din ito upang walang buhay na saksi na makakapagturo sa kanya na naroroon siya. Hindi nagtagal, noong January 6, 1996, sinabi ni Onoprienko sa mga investigador na pumatay siya ng 4 na tao sa 3 magkaibang insidente. Tumatambay siya malapit sa Berdyansk na Provskaya Highway at nagdesisyon na huminto ng mga sasakyan at patayin ang mga driver. Ipinahayag ni Onoprienko na pinatay niya ang 4 na traveler sa araw na yon. Ikinuwento niya na parang panghahunting ang pakiramdam niya. Ayon sa kanya, kapag siya'y nababato at walang magawa, bigla na lang susulpot sa kanyang isipan ang isang ideya. Kahit anong gawin niyang alisin ito, hindi niya ito matanggal at naging mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Dahil dito, nagmamaneho siya o sumasakay ng tren para maghanap ng mga biktima.
Naghintay lamang si Anatoly Onoprienko ng 11 araw matapos ang mga pagpatay sa kalsada bago muling pumatay. Noong January 17, 1996, nagmaneho si Anatoly Onoprienko papuntang Bratkovich at pinasok ang bahay ng pamilya Pilat. Ayon sa kanya, ang pagpatay ay para lamang pumapatay ng tupa. Binaril niya ang 5, kabilang ang isang 5 taong gulang na lalaki. Pagkatapos ng pagpatay, bago mag-umaga, sinindihan niya ang bahay bago tumakas. Habang tumatakas, nakita siya ng 2 saksi, isang 27 years old na babaeng manggagawa sa Riles na si Conzela at isang 56 years old na lalaking si Zakharko. Hindi siya nag-aksaya ng oras at pinagbabaril silang pareho. Hindi nagtagal, noong January 30, 1996, sa Fastova, Kievskaya Oblast, pinagbabaril at pinatay ni Onoprienko ang isang 28 years old na nurse na si Marusina, kasama ang 2 batang anak nito at isang 32 years old na lalaking bisita na si Zagranichny. Sinabi ni Onoprienko sa mga investigador na hindi niya kayang pigilan ang sarili at siya'y tinatablan ng obsesyon sa pagpatay. Isang buwan matapos ang pagpatay sa Fastova, noong February 19, 1996, naglakbay si Onoprienko patungong Olevsk, Zhytomyrskaya Oblast, at pumasok sa bahay ng pamilya Dubchak. Binaril ang padre de pamilya at ang anak na lalaki, samantalang ang ina at anak na babae ay pinukpok ng martilyo bago tumakas. Sinabi niya na nasaksihan ng batang babae ang pagpatay niya sa mga magulang nito at nagdarasal nang pumasok siya sa kanyang kwarto. Bago niya kinitil ang buhay ng bata, inutusan niya itong ipakita kung saan nila itinatago ang pera. Tumitig ang bata ng galit at matigas at sinabi, hindi ko ituturo. Ayon sa kanya, hindi siya nakaramdam ng kahit anong emosyon. Noong February 27, 1996, sinabi ni Onoprienko na nagpunta siya sa Malina, sa rehiyon ng Lvivskaya Oblast, at pumasok sa bahay ng pamilya Bodnarchuk. Pinagbabaril niya ang ama, ang ina, at pinatay din ang 2 anak na babae na edad 7 at 8. Imbes na barilin ang mga bata, pinatay niya ang mga ito gamit ang palakol. Isang oras matapos iyon, nakakita si Onoprienko ng isang negosyante mula sa kalapit na bahay na si Chalk na naglalakad sa labas at pinili niyang patayin din ito. Kailangan ko silang patayin. Ang tinig sa loob ng aking isipan at puso ang nagsalita at itinulak ako ng todo. Ayon kay Onoprienko, ang huling pagpatay na ginawa niya ay noong March 22, 1996, sa maliit na bayan ng Busk, malapit sa Bratkovichi, kung saan pinatay niya ang pamilya Novosad, 4 na tao sa kabuuan. Pinagbabaril niya sila at sinindihan ang kanilang bahay upang maitago ang mga ebidensya. Tinatanong ng mga investigador si Onoprienko hanggang alas 6 ng umaga, habang inamin niyang pumatay siya ng mahigit 50 katao sa loob ng 3 buwang serye ng pagpatay. Karamihan ng oras nila ay ginugol sa pagtatala ng mga detalye ng bawat pagpatay. Kaunti lamang ang tinalakay tungkol sa motibo, bagamat ilang beses na sinabi ni Onoprienko na nais niyang pag-aralan siya bilang isang phenomenon of nature at isang mas mataas na nilalang ang nag-utos sa kanya na pumatay. Pagkaraan ng unang interview kay Onoprienko, pumunta si Teslia sa Lviv kung saan inilipat si Onoprienko at nagsimula ng 5 araw na serye ng one-on-one na interview. Tinawag ni Teslia si Onoprienko bilang ang pinaka-nakakalitong tao na aking na-interview. Sinabi ng suspect kay Teslia na inutusan siya ng Diyos na pumatay at siya raw ay pinili bilang isang superior na nilalang. Ayon sa kanya, may kakayahan siyang gumamit ng malakas na hipnotikong kapangyarihan, kontrolin ang mga hayop gamit ang telepatiya, at pigilin ang kanyang puso gamit ang isip. Sinabi ni Teslia, "Sinabi ko sa kanya na interesting ang kanyang hipnotikong kapangyarihan at tinanong kung maaari niya itong subukan sa akin para sa aking kapakinabangan. Ngunit sinabi ni Onoprienko na ito lamang ay gumagana sa mga mahihinang tao at hindi siya isang mahina na tao." Ibinahagi ni Onoprienko na dati siyang ginamot sa isang ospital sa Kiev dahil sa schizophrenia, isang impormasyon na hindi pinapayagan si Teslia bilang isang investigador mula sa Lviv na tuklasin.
Ang pahayag na ito ay naging interesting dahil matapos ang kanyang pag-aresto, sinabi ni Alexander Tevashchenko, isang investigador mula sa Kiev Interior Ministry, na si Onoprienko, na noon ay kilala bilang Citizen O, ay isang pasyenteng outpatient at alam ng kanyang mga therapist na siya ay isang killer. Sinabi ni Teslia na hindi niya alam ang tungkol sa aspetong iyon ng kaso at ang mga investigador mula sa Kiev ay hindi pa naglalabas ng karagdagang impormasyon mula noong unang pahayag. Noong April 19, 1996, inilipat ang investigasyon kay Onoprienko sa mga investigador ng Federal Interior Ministry. Sinabi ni Teslia na matapos ang isang linggong pagtatanong, napagpasyahan niyang tunay na baliw si Onoprienko at kumilos mag-isa. Ayon kay Teslia, kahit maraming chismis na siya ay bahagi ng isang gang, hindi niya iniisip na iyon ang kaso at sa tingin niya, walang ibang tao kundi isang nag-iisang pumatay ang kayang magpatuloy sa ganoong dami ng pagpatay. Bagamat idineklara ng mga psychiatrist na mentally fit si Anatoly Onoprienko upang humarap sa paglilitis, hindi nagsimula ang mga pagdinig hanggang Nobyembre ng 1998. Ang mga paglilitis sa Ukraine ay hindi maaaring magsimula hanggat hindi nababasa ng akusado ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, sa kanyang sariling oras. At sa kaso ni Anatoly Onoprienko, maraming dokumento ang kailangang basahin. 99 volumes ng mga karumal-dumal na larawan, kabilang ang mga katawan na pira-piraso, mga sasakyan, bahay, at mga bagay na ninakaw ni Onoprienko mula sa kanyang mga biktima. Isa pang dahilan ng pagkaantala ay ang kakulangan sa pondo. Hindi naglaan ang gobyerno ng Ukraine ng kinakailangang pondo para sa mahabang paglilitis hanggat hindi nagkakaroon ng appeal ang punong hukom sa telebisyon. Noong November 23, 1998, nagdesisyon ang isang korte sa Ukraine na mentally competent si Anatoly Onoprienko, 39 years old, at maaaring managot sa kanyang mga krimen. Ayon sa Regional Court sa Zhytomyr, wala siyang anumang sakit sa pag-iisip, alam at kontrolado niya ang kanyang mga ginawa, at hindi na kailangan ng karagdagang psychiatric test. Nagsimula ang paglilitis ni Onoprienko sa Zhytomyr, 90 miles kanluran ng Kiev, noong February 12, 1999. Habang nagsimula ang pagdinig, nakaupo si Onoprienko sa loob ng isang bakal na kulungan sa korte at pinagsasabihan at minumura ng mga tao. Daang-daang tao ang nagtipon sa malamig na silid hukuman at galit na galit. "Hayaan niyo kaming gawing piraso siya," sigaw ng isang babae mula sa likod ng korte bago magsimula ang pagdinig. At idinagdag, hindi siya nararapat barilin. Kailangan niyang mamatay ng mabagal at masakit. Natatakot ang mga awtoridad na baka ilagay ng mga tao ang batas sa kanilang mga kamay, kaya't nagsagawa ng mga inspeksyon sa bag at pinagawa ang lahat ng dumalo na dumaan sa metal detector bago magpatuloy. Marami sa mga dumalo sa pagdinig ang nag-alala na baka 15 years lamang ang ipataw na sentensya kay Onoprienko, ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas ng Ukraine, maliban sa parusang kamatayan. Habang nasa korte, kakaunti lamang ang sinabi ni Onoprienko. Nang tanungin kung nais niyang magbigay ng pahayag, iniangat ang balikat at sumagot, wala. Nang ipaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan sa batas, umungol siya at nagsabing, ito ang batas ninyo. Nang tanungin kung anong nasyonalidad siya, sumagot siya ng, wala. Nang sabihin ni Judge Dmitry Lipsky na hindi ito posible, idinilat at pinaikot ni Onoprienko ang kanyang mga mata at sumagot, ayon sa mga pulis, ako ay Ukrainian. Iginiit ng akusado na pakiramdam niya ay isang robot na pinapalakad ng madilim na puwersa at hindi siya dapat litisin hanggat hindi natutukoy ang pinagmulan nito. Hinamon niya si Judge Dmytro Lipsky. Sinabing hindi siya maiintindihan at may isang malaking puwersa na kumokontrol sa korte na maaaring maintindihan lamang ng mga apo ng hukom. Hindi itinanggi ng abogado ni Onoprienko, si Ruslan Moshkovsky, ang pagkakasala ng kanyang kliyente, ngunit isinisi niya ang kawalan ng kahusayan ng mga investigador. Ipinahayag ng abogado na dahil sa hindi magandang trabaho ng mga investigador, mas lumaki at lumawak ang mga krimen ni Onoprienko. Hiniling din niya na isaalang-alang ang mahirap na karanasan ni Onoprienko sa ampunan bilang isang pampagaan na dahilan sa kaso. Ngunit tumutol si Prosecutor Yuri Ignatenko
na nagsabing ang mga pagsusuri sa kalusugan ng isip ni Onoprienko ay nagpapatunay na siya ay mentally fit at ang kanyang mga krimen ay dulot ng kanyang natural na marahas na ugali at may mga tao talagang may kakayahang pumatay. Ipinahayag ni Onoprienko sa korte na siya ay pinangunahan ng isang demonyo, mga makapangyarihang puwersa at mga misteryosong tinig. Tiniyak niya sa korte na siya ay guilty sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya, ngunit iginiit niyang wala siyang naramdamang pagsisisi. Matapos ang 100 volumes ng nakakagulat na ebidensya at ang mga pag-amin mismo ng akusado, nagsimula ang mga huling argumento noong April ng 1999. Agad na humarap si Prosecutor Yuri Ignatenko at hiniling ang parusang kamatayan. Dahil sa matinding panganib na dulot ni Onoprienko bilang isang tao, itinuturing ko na ang parusa para sa kanya ay nararapat ding maging matindi sa pamamagitan ng parusang kamatayan, sinabi ni Yuri Ignatenko sa korte sa kanyang pangwakas na talumpati. Muling sinubukan ng abogado ni Onoprienko na makakuha ng awa mula sa korte sa kanyang pangwakas na argumento. Sinabi niya na si Onoprienko ay mula sa edad na 4 ay nangungulila sa pagmamahal ng ina at hindi naranasan ang pangangalaga na kinakailangan para sa tamang paghubog ng isang tunay na lalaki. Nakiusap siya sa korte na gawing magaan ang parusa. Matapos ang paglilitis, ipinatigil ang korte upang hintayin ang pinal na desisyon ng hukom. Matapos ang 3 oras ng deliberasyon, tinawag muli ni Hukom Dmytro Lipski na muling magbalik sa sesyon ng korte. Tumayo si Onoprienko na nakayuko, nakatingin sa sahig ng kanyang metal na kulungan habang binabasa ang hatol. Inanunsyo ni Hukom Lipski na si Onoprienko ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pamamaril alinsunod sa Criminal Code ng Ukraine. Sa kanyang huling pahayag sa korte, sinabi ni Onoprienko, "Nagnakaw at pumatay ako, pero isa akong robot. Wala akong nararamdaman. Malapit na akong mamatay ng maraming beses kaya't ngayon, interesado na akong sumubok na pumasok sa kabilang buhay upang makita kung ano ang nandun pagkatapos ng kamatayang ito." Ang hatol ng kamatayan ay naglagay sa Ukraine sa isang mahirap na posisyon. Bilang kasapi ng Council of Europe, nangako silang aalisin ang parusang kamatayan. Gayunpaman, iginiit ng publiko at mga politiko na ang kaso ni Onoprienko ay isang exception. Pagkatapos ng kanyang sentensya, nagbigay si Onoprienko na tinawag ng media na Terminator ng isang mahabang interview sa isang reporter ng London Times. Sa kanilang pag-uusap, inalala ni Onoprienko ang mga pagpatay na kanyang nagawa. Sinabi niya, "Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa buhay bilang bilanggo. Nag-ayuno ako, nag-yoga, hindi ako natatakot sa kamatayan. Ang kamatayan para sa akin ay balewala. Mas gusto ko pa ang parusang kamatayan. Wala akong interes sa ugnayan ng tao. Pinagtaksilan ko sila. Ang unang beses na pumatay ako, nakabaril ako ng usa sa kagubatan. Nasa mga 20 taon ako noon at naaalala ko na sobrang nalungkot ako nang makita ko itong patay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ko ginawa iyon at nakaramdam ako ng awa sa kanya. Hindi ko na naramdaman iyon muli. Kung ako ay makakalaya pa, magsisimula akong pumatay muli. Pero sa pagkakataong ito, magiging mas masahol pa, 10 beses na mas masahol. Nandyan ang pagnanasa. Samantalahin niyo ang pagkakataong ito dahil ako ay inihahanda upang maglingkod kay Satanas." Matapos ang mga natutunan ko sa labas, wala akong kalaban sa aking larangan. At kung hindi ako mapapatay, makakalabas ako sa kulungang ito at ang unang gagawin ko ay hanapin si Kuchma, ang pangulo ng Ukraine ng panahong iyon, at ibitin siya sa puno gamit ang kanyang bayag. Ang kasabwat ni Onoprienko sa unang serye ng mga pagpatay, ang 36 years old na si Serhiy Rogozin, ay hinatulan ng 13 years na pagkakabilanggo. Si Onoprienko ay hinatulan ng kamatayan, ngunit ang kanyang hatol ay pinalitan ng habambuhay na pagkakabilanggo. Noong 1995, sumali ang Ukraine sa Council of Europe at sa panahong iyon, ipinangako nitong aalisin ang parusang kamatayan. Pagkatapos ng 17 years sa bilangguan ng Zhytomyr, pumanaw si Onoprienko dahil sa heart failure noong August 27, 2013, sa edad na 54.
Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Kitty and Orange, Yela Chinita, Josie Marie Reyes ng Bulacan, Jenelet Ramos, Loy Valiente na pinapa-shoutout ang tropang D-Sangers of Gataran, Cagayan, Chris Ortega ng Albafta Building, Murakabat, Alriga, Dubai, at kay Neneth Bayaborda ng Nasugbu, Batangas. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.